sound killer. Anytime we come, me a the dance and driller. Bow, sound killer, me a the real sound killer. Tell them brother culture at the mic center. Bow, tell them ragamuffin come out and break style. Okay mga tulang, nagbabalik po kita sa programang Straight Talk para sa second header po nato or second headline. Tungkol po ito sa mga kaganapan pa rin sa Senado, lalo na po itong mga flood control projects at may mga flood control project investigations ng Senate Blue Ribbon Committee at may partial report na nga ito at gusto natin malaman din ang update mula kay Sir Marvin Aceron. Okay? So, ito, tinatawagan na po natin siya. Madalas po natin naging guest dito si Attorney Aceron, ano? Hello? Magandang hapon, Olaf. Yes, live po tayo sa ating programang Straight Talk. Sir, medyo maano lang talaga yung ating linya. Pero sa audio po ay narinig po tayo sa Facebook Live. Kumusta naman po and how are things lalo na po sa mga updates tungkol sa itong kaganapan dyan sa Senado? Well, mabuti naman at buhay pa tayo. Mabuti naman at kahit pa paano, Opo. hindi naman nagwawatak-watak ang bansa kahit medyo-medyo lang. Mhm. May maganda at masamang balita na lumabas last Friday, Thursday, Friday. Opo. Ito yung kaso namin dun sa ng Project Damascus na final namin sa Supreme Court. Bad news kasi hindi kami binigyan ng TRO. So yung Blue Ribbon Committee report, which was supposed to be partially signed, ay hindi na natin makikita. O at least, hindi sinabihan ng Supreme Court na ang Blue Ribbon Committee na ilabas yun. No? Good news kasi hindi naman dinismiss agad. Kasi nung final namin yan, ang dami naghaka-haka na malabo mangyari yan, malabo kasi draft yan eh. And syempre, people expected it will be dismissed immediately. Pero hindi naman ganun na nangyari. Kaya good. At least may pag-asa pa tayong magpaliwanag sa Supreme Court kung bakit kailangan nating makita yung report na yun, kung bakit kailangan ilabas ang report na yun. Lalo-lalo pa ngayon, nagbago ng leadership ang Senado. And we don't even know if the leadership is stable. That could change anytime. And I think because of that, mas maganda kung yung report ay wag na lang galawin, no? Bayaan na lang ipakita sa publiko para malaman talaga natin anong laman nun, anong mga ebidensyang sinasabi doon. Yun ang latest sa ating mga kaso. In the meantime, mag-aabang pa tayo ng development sa kasong yan. But meanwhile, yung sinasabi ko dati sa inyo, Project Damascus, we're moving forward. There are several cases in the pipeline. Our target of 100 cases are being developed right now. So kapag tapos na isa tapos siya, paglalabas na yung mga kaso. Kasi mukhang mabagal ang mabagal. Blue Ribbon na stall na, nagpalit pa sila ng leadership. Ang ombudsman, they have the 2 cases that they promised. They will file. We're still waiting for it. But nagkaroon na ng parang prohibition para umalis sa Pilipinas yung posibleng dalawang accused, si Senator Escudero at si Speaker Romualdez. That's a good development. And so we proceed. So how do we expect po yung magiging action ng ombudsman for the coming days? Ako inaabang ako talaga, ipafile na nila sa Sandigan Bayan. So habang nangyayari itong drama sa Senado, soon I know there will be some action happening with the ombudsman and the Sandigan Bayan. And yun ang mas magandang balita. Kasi alam naman natin, kaya naman nagkaroon ng galaw sa Senado, they're trying to stop the impeachment process. Kahit ano pang sabihin nila kahit ano pang denial na sabihin nila. Maliwanag, ang gusto nila mangyari, sila ang nasa liderato kapag dumating ang impeachment papers. And they succeeded in doing that. Kasi nung nag-transmit ng impeachment sa Senado, bago ang Senate President. Okay, they won that. But we don't know if that will be beneficial to them. Kasi ako, ang paniwala ko lang, kapag overwhelming ang evidence, whatever loyalty they profess to the Vice President, that will be in serious jeopardy. That could change.
especially kung ma-convince ng mga tao ng publiko na kailangan yung mga senador bumoto ng tama. So, okay lang yan. Nagkaroon ng change of leadership, but we don't know if that will amount to an acquittal. At least we don't know yet. No? Kaya ako, meron pa rin akong konting pag-asa na hindi natatapos sa pagbabago ng presidente ng Senado ang laban. No? In the meantime, dito naman sa ombudsman, alam ko ready nang mag-file itong nasa ombudsman. In fact, kita mo si Ombudsman Remulla, immediately he took action on the Senate incidents. Ibig sabihin, yung kanyang makinarya ng justice system o ng kanilang process sa ombudsman ay gumagalaw on their own. Na-trigger ba ito, attorney, dahil dun sa nangyari nung Monday at saka yung nagkaroon nga ng shootout later on, no, after a few days, naudyokan na ang ombudsman na to take action dahil dito? Yung kaso ng speaker, ng dating speaker at dating Senate President, I think they have taken action or they're taking action. They're just being deliberate about it. Siyempre, mahirap, mabigat na kaso yan eh. Pag na-dismiss ka dyan, one time lang yan, hindi ba na mauulit. Kaya kailangan talagang pulido. But yung ginawang action ni Ombudsman Remulla na i-suspend ang yung Sergeant of Arms ng Senate, I think that shows decisiveness on his part. And itong yung nangyari po recently, no, itong sa partial report ng Senate Blue Ribbon Committee, ano na po ba yung nangyari doon na mailalabas ba ito sa publiko or na-forward na nila sa ombudsman ito? Yun nga yung magandang tanong, Olaf, kasi meron ako nakita sa isang news report na nakatanggap daw ang ombudsman ng kopya ng partial committee report ni Senator Ping. Alam ko nagkaroon siya ng privilege speech. Ang problema, hindi ko nakikita kung sa privilege speech na yun, kasama ang kopya ng report na yun. Hindi naka-announce na nirelease niya rin sa public yan. So apparently, binigay niya lang yun sa ombudsman. And okay, that's good. At least merong ibang tao may kopya doon. Pero ang tanong ko, bakit kami wala? Bakit tayong mga hamak na mamamayan na tayo rin lang naman na nagbabayad ng buwis para gumalaw yung Senado na yan, eh hindi binigyan ng kopya ng report. Kahit pasabihin, 3 lang pumirma, o 4, 5, 6, 7. We deserve to know that. That's part of our right as a citizen of this republic to actually know what's going on, especially sa isang napaka-importanteng bagay na gaya ng graft and corruption na lumabas na sa report na yan. So, asa na? Yan ang magandang tanong. Bakit hindi nila binibigay sa atin? And attorney, itong mga mangyayari, no? I mean, sa mga darating na panahon, we expect, of course, isa si Senator Bato de la Rosa with his warrant of arrest. So, posible siyang maaresto at may padala sa The Hague or sa ICC. At yung iba naman mga senador ay haharapin naman yung mga flood control controversy, yung kanilang mga sinasabing kaso nila. Anong mangyayari dito? Mababawasan ba mga miyembro ng Senado pagka kinulong sila? At makakaboto ba sila sa impeachment? Yan ang magandang pag-usapan na bagay. Kasi naalala ko, nung nakulong si Senator Trillanes, sinubukan niya talagang mag-participate sa Senate. Kinulong siya, pero hindi siya binigyan ng pagkakataon. Nung nakulong si Senator Laila de Lima, hindi rin siya binigyan ng pagkakataon. Kumbaga, talagang sinupil yung kanilang rights, no, as senators. And however, nagbago ang ihip ng hangin ngayon. Yung mga taong pumipigil sa kanila, Senator de Lima is now Congressman, Senator Llanes is out of public office, but he's still a public advocate. Ang mga nakakulong, ang mga mukhang makukulong, yung involved sa flood control scam, the table will be turned on them. Kung baka as it were, sinasabi na. Ngayon ang makukulong. Dapat ang batas
na ginamit kay De Lima at kay Senator De Lima at kay Senator Trillanes, gamitin din sa kanila. Mhm. So, inaasahan natin na pag sila nakulong, they can no longer function. They will not be, they cannot go. No? Mhm. Pero, ang parang pinaghandaan kasi may nakita akong isang resolution, I don't know if it's already passed, no? Which allows them to vote even while in jail. Mhm. Yun ang magandang, hindi nila pinapublish but we will find out subsequent to the next few days kung effective yung kanilang resolution na yun. So it means we might have a chance to see an actual senator voting on the impeachment trial while that senator is in jail. Mhm. Huwag naman, di ba? Kasi nakakatawa yan, yung kinakatulad mo sa kasalanan ng graft and corruption, Mhm. mukhang ikaw na humahatol, mas guilty ka sa kanya o mas malaki yung mas malaki yung nakulimbat mo. Mhm. Di ba? Ngayon ko lang nakita to no? Parang, sino bang mas malinis? O kailangan ba, parang sirang-sira yung ilusyon ng mga tao sa Senado no? Mhm. Nung araw, yung mga senador, pinagpipintagan, sinasabi ko nga dati, mga higante ng kasaysayan ng Pilipinas, so Pizza Salonga, Rene Sagisan, Joker Arroyo, mga big shots sa legal circles. And never mong iisipin na makakasuwan sila ng ganyan na graft and corruption na billion-billion ng halaga. Mhm. Parang nawala na yung mga ganon kasi ang nahalal ngayon natin sa Senado at ang nagsisilbi ngayon ay mga na-involve sa flood control scam na billion-billion na hanggang sa maliliit na bayan, nilagyan nila ng proyekto para magkaroon sila ng ghost project. At ngayon sila mismo ng mga senator judges ay nakakulong. Paano? Hindi ko maintindihan, kung mayroong ibang bansa katulad natin, yung ganyan ang nangyayari. Oo nga Hindi ko maisip And at the same time, yung naganap yung shooting ano masasabi natin yung mga gunshots na kaganapan diyan sa Senado naging ano pa siya naging international scandal pa dahil lumalabas talaga na ah, itong si Senator Bato de la Rosa with an arrest warrant coming from ICC mismo ang Senado pa ang nagkukupkup. Yun ang masakit na ang unang tanong kasi dyan, bakit siya nawala? Diba? Nawala siya, ano naman? So, hinahanap siya ng mga tao kasi sumisweldo siya, senator. Pagkatapos ng 6 na buwan, alam ko kasi may isang announcement ang mismo ICC na, hindi, walang warrant of arrest kay Senator Bato. Parang pronouncement nila sa public, walang warrant of arrest. And I think that emboldened Senator Bato to come out into hiding and present himself to the Senate. Ang tanong, nagkataon lang ba na sa araw na yun, magkakaroon sila ng caucus at magbobotohan para mapalitan ng Senate President? Sinasadya ba yun or nagkataon lang? Ang hula ko, yun sabay. Nagkaroon ng oportunidad at sinabay, tinuluyan nila. Ang masama dyan, pagdating ni Senator Bato sa Senado, mayroon palang warrant of arrest ang mga NBI. At yun ang nakakahiya. Kita-kita ko sa New York Times, bihira tayo malagay sa New York Times. Ang nalagay pa sa New York Times yung nadadapa si Senator Bato habang hinahabol ng mga NBI agents sa hagdanan. Kakahiya. Parang pelikula to ng mga comedy, di ba? Oo nga So, yun ang lumabas. So, that's very embarrassing. No? And then, pagkatapos nun, lumabas na nagbabluff lang pala yung ICC. Totoo palang may warrant of arrest. And, so, ibig sabihin, ang naging legal issue, pwede ba yun i-serve kay Senator Bato? At nagkaroon nga ng tussle. Siyempre, yung mga senador na sinasabi natin, senador ng Republika, ay naging senador ng isang senador. Pinagtakpan nila or pinotektahan nila. They refused to recognize the warrant. They said, let's go to let the court get the court warrant. So, nagpunta ngayon ang mga abogado ni Senator Bato sa Supreme Court. Ang Supreme Court, ito, hindi nag-issue ng TRO.
Hindi nag-issue. Ginaya ng TRO. Parang yung sa kaso ko, walang TRO. O ibig sabihin, ituloy mo, pwede mo ikulong yan. Di ba? Mhm. Pwede mo ituloy yan. Instead, they just told them to comment. And, sa akin, bakit dapat kinuha nila yan? Eh? Kaya lang, siyempre, nagbigay ng physical resistance ang Senate. And that's so unfortunate. Kasi hindi nga nag-issue ng TRO Supreme Court. Ibig sa sinasabi lang naman nun, arestuin mo kung arestuin mo. Hindi ka natin pipigilan. Hindi ibig sabihin nun eh. Di ba? Mhm. Tapos, i-decide na lang namin kung valid ang arrest o hindi. Kaya, antayin natin. So, pinapa-comment ang both sides. But, habang nangyayari yun, dapat walang status quo. Tuloy-tuloy. Ang tanong, bakit pinayagan ng Senado na mabago ang status quo at hayaang makatakas na nga subsequently si Senator Bato de la Rosa? Hindi naman dapat yun eh. Kasi maliwanag na hindi binigyan ng TRO, therefore pwedeng arestuhin. Mhm. And attorney, kung sa posisyon naman ni President BBM, ano kaya ang tumatakbo sa isip niya sa mga ganitong pangyayari? Ang sa ano maisip niya, no? Hindi ko alam kung ano yung inisip niya eh. Siyempre, hindi natin alam right now ano ginagawa niya, no? Sana ang maisip niya, sana ang gawin na lang niya, ayusin niya yung grupo niya, ayusin niya yung executive side. Mhm. Sabi ko nga minsan, wala bang chat group itong mga ito? Oh. Kasi iba yung galaw ni NBI Director Melvin Matibag, who by the way was my classmate Mhm. nung nasa Ateneo Law School kami. At pangalawa, iba ang galaw ni DILG Secretary John Vic Remulla. Mhm. Parang on one hand, sinasabi ni Secretary Remulla, walang warrant. Sabi ni Director Matibag, may warrant. Pareho yun sa executive office. Dapat isa lang ang sinasabi nyo. Pagkatapos, itong pangyayari nito, gumalaw naman si Ombudsman Remulla. Of course, yung isa, si dating DOJ Secretary, gumalaw naman siya. Sinuspend niya agad yung chief ng Sergeant at Arms. Mhm. Ibang galaw yun. Ang iniisip ko, sana yung ombudsman, let him do his job. No? Yung mga errant officials diyan sa Senate who made those wrong moves. Palagay ko mali. Mali yung move na protektahan si Senator Bato. Kasi walang TRO eh. In other words, wala silang judicial support eh. Mhm. So they have to give in to the executive department. Pero hindi masyadong naging assertive eh. Hindi masyadong naging assertive si DILG Secretary Remulla eh. Kaya sana sabihin ng Presidente, isa lang ang script natin dito. Let's be on the same page. Let's align our vectors. We need to arrest Senator Bato. Arrestuhin niya yan. Unless there is a court order. But there's no court order to stop it eh. Mhm. So I hope he thinks. Kasi in fairness to the President, napa-arresto niya si Kibuloy. Napa-arresto niya si Duterte, napadala pa niya sa ICC. Kumbaga, winning streak siya eh. Mhm. In fact, for that, I'll tell him, mabuti, ginagay mo si General Torre dyan. Tinang din na si General Torre. Ngayon, medyo, kumbaga sa scoreboard, naisahan siya dito, na 2-1 siya eh. Mhm. 2-1, naka 1 point sila ba to eh. Mhm. Masakit yun. You're the president eh. Sa Pilipinas, the most powerful person is always the president. Why? You have the army, you have the police. Ilan ng police, ilan ng mga army dyan. And even the police of the Senate, that's subject to the police. That's under the PNP. Hindi Independent Republic of Senate. They have to report to the PNP. So the president has the power over everyone. So I hope he at the very least, he talks to his team and puts them on i-align naman niya. Para isa lang ang galaw. Mhm. And one last attorney, ano naman ang para kay Juan de la Cruz sa mga kaganapan na ito, no? Yung lalo na yung mga taong bayan. Kasi nababanggit nga natin noon tungkol dun sa investigasyon ng flood control projects, and then these things are now happening at mayroon pang Iran war. Paano pa kaya sasaluhin ito ng isang Juan de la Cruz? Ako, isa lang ang sinasabi ko madalas.
itong pagpapatakbo ng Pilipinas, itong development ng Pilipinas, ah, ano to mahabang marathon. Marami kasing mga comment na i-abolish na yung Senado, alisin na yan, magulo yan Sa akin, hindi, wag nyo i-abolish yan. Marathon ito, mahabang labanan to. Ang kailangan lang, itong nangyayaring mga pagkakataon na to, maisip ng mga Pilipino, importante talaga na ang binoboto nila ay yung mga matitinong tao. Okay naman bumoto ng artista, pero kung ang tipong artista na iboboto mo, palaway, masyadong mainit ng ulo, hindi mo na dapat pinaboto yan. Okay naman bumoto ng mga hindi tapos ng college, pero sana ang binoboto mo, yung kahit hindi tapos ng college, marunong makinig, nakakaintindi, malumanay magsalita, at kumbaga marunong umintindi. Okay naman, hindi naman kailangan na i-down natin yung mga walang pinag-aralan na nagiging kandidato. Ang kailangan lang mangyari, kung pipili tayo, huwag na tayo pipili nung sumasayaw-sayaw lang, pinili na natin, di ba? Pero nanalo na sumasayaw lang ng budget sa pinili. Ito pagkakataon lang ng mga tao na isipin na dapat matindi ang iboboto nila. But again, this is in connection with another case that I found, which is the impeachment of the prominent officials. Kaya hindi ako masyadong maingay dyan sa labanan sa politika. Kasi ang sa akin, ang unang-unang dapat nating linisin ay yung COMELEC. Kahit binibenta na ng COMELEC ang mga eleksyon. Nagkakabintahan ng eleksyon na nagagalaw nila yung makina na yan And I have one testimony na hiningan siya ng 300 milyon ni COMELEC chairman. Para panalo siya. Hindi naman niya binayad natalo siya. This thing is the number one matter in my agenda for political reform. We have to change the COMELEC. We have to replace that COMELEC. Wala silang, hindi dapat sila magpatakbo ng 2028 election. Dahil ang mangyayari na naman dyan, magkakabentahan na naman ang election at ang mauupo na naman ay yung mga may flood control scam, nakulimbat sa flood control scam. Bibili nila election So kailangan, yan ang dapat tutukan natin. Yun lang, wala. And attorney, kumusta na pala yung final natin na impeachment complaint dito sa mga COMELEC officials? Yung lahat ng congressman ngayon nakatanggap ng aking impeachment complaint. May dalawa na nag-reach out na sa akin. Dalawa. So, pag-uusapan namin, kaya lang alam mo masyadong naging busy yung mga COMELEC dahil yung mga congressman kasi nagbotohan sila sa impeachment ni Sara. So yung dalawang nag-reach out sa akin, hindi ko muna sila pinagambala. Ngayon, in the next few days, I will try following up with them and ask them if they could endorse it. So kasi nagawa na naman ng Justice Committee yung trabaho nila. They've already moved the case of Sara Duterte. Perhaps they can take a look at my case and we can discuss it. Especially so because it's 2026 and we will only have 1 year by in 2027 to get this thing done. At saka may magre-retire ng dalawa sa COMELEC. So ako umaasa na yun lang naman ang kailangan ko. May isang mag-endorse And dalawa na yung pwede kong kausapin. And lumapit sa akin hindi ko yun, sinulatan ko lang yun. Long hand. Tagal ko sinulatan kasi 300 yan Araw-araw yung mensahero ko nagbibigay ng sulat. Pinipirmahan ko mga 50 sulat everyday hanggang naubos. 6 na araw yun. Ang problema sa Congress, walang pasok sa Lunes, walang pasok sa Biyernes. Sa 3 araw lang namin nire-release. Finally, natapos namin yan 2 weeks ago. And so now, may nag-reply na dalawa. Hopefully, may mangyari. Yan ang next agenda natin. And I'm sure, attorney, yung mga ibang opposition congressmen, nakatimbre na rin sa kanila yan or they would have interest with regard dito sa impeachment complaint ng mga COMELEC officials. Ako sa kanila, sabi ko nga, open nga ako sa mga DDS na congressman Open ako diyan. Open ako sa mga PDP laban congressman. Lahat, unity, etc. Kahit nung eleksyon ng 2022, kakamping ko, I am willing to work with anyone. I am willing to forget about
the political side first. Basta pag-usapan natin to. Kasi hindi tayo pwedeng mag-away kung nabibili ang eleksyon. Kasi kung gano'n ang mangyayari, edi magbilihan na lang tayo. Huwag na tayo maghalalan. Di ba? Hindi ako naniniwala na gano'n dapat eh. Kahit papaano kasi kung nabili mo ang eleksyon, kung wala kang suporta ng mga tao sa Pilipinas, wala kang karapatan na magpatakbo ng bansa. Kaya dapat nating ayusin ang COMELEC. Diba? So I would like to talk to the other congressman. Kalimutan na muna natin itong kakamping pa ako. Wala. Hindi naman tatakbo sila. Di ba? So I will not participate in the 2028 elections for a candidate, but I will participate as somebody who will oppose any illegal action by the COMELEC. Yun ang aking partisipasyon dyan. Either way, manalo Duterte, manalo ang kandidato ng administrasyon, okay lang yan sa akin. Basta ang lumabas ay yung tamang pangalan na yun ang binoto ng mga tao. Yun ang kailangan lumabas. Yun lang, wala. Thank you. Opo, okay. Thank you very much, Attorney Marvin Aceron. Salamat. Thank you, Opo. Olaf. Salamat. Okay, sige po. Thank you. Alright, mga tugang, yan po si Attorney Marvin Aceron. Isa rin po siyang nag-file ng impeachment complaint laban po dito sa mga incumbent COMELEC officials, no? Diyan sa national level, na kung saan nga allegedly, according to him, nagkakaroon ng bayaran sa mga tumatakbong mga kandidato at alam naman natin na based on experience also, na nakikita din natin na merong mga ganyang transaksyon dyan sa COMELEC, no? So, we will also look into that sa mga darating po na mga panahon at according to Attorney Aceron ay kailangan lang niya ng isang endorsement from a congressman para po tumakbo yung kanyang impeachment complaint laban dito sa mga COMELEC officials. Okay mga tugang, time's up na po tayo and maraming salamat po sa panahon at oras na binigay po ninyo at talagang bumawi tayo, no? Hindi lang sa nag-boundary, nag-bonus pa tayo. 2-header po tayo ngayong episode natin. And maraming salamat po, no? Lalo na po sa ating mga sponsors, no? Yung ating mga nag-susupport sa ating programa. Tayo naman gusto nating maihatid ang mga factual events, no? Yung mga pangyayari at gusto rin natin malinawan ang ating mga viewers, ang ating mga followers na mga nanonood. Tayo naman wala naman tayong pinapanigan dito, no, sa politika, kung hindi nandun lang tayo sa mas malinaw na pag-iintindi. Minsan nga partner, no, mga tugang, yung mga nagko-comment basta lang makapag-comment dahil sa nandun sila sa kabilang bakuran o nandito sila sa administrasyon. So medyo kahit sino na lang, no, lalo na sa social platforms, sa Facebook, no, ang mga comments, matindi talaga ang kasi nagiging polarized na talaga dahil syempre may kanya-kanyang kampo din and makikita natin na divided talaga, no, kahit nung paman divided na kahit nung panahon ni Lapu-Lapu hindi naman sumunod si Lapu-Lapu dun sa kagustuhan ng ibang mga dato di ba? Kinalaban pa ni Lapu-Lapu si Magellan, kaya nga napatay si Magellan sa Mactan So, yun, kanya-kanya din sila noon, noong mga panahon na yon, no? May kanya-kanyang tribo, kanya-kanyang grupo, kanya-kanyang kingdom. So, diyan sa Senado ay bantayan na lang natin sa darating na Lunes kung anong magiging sitwasyon, no? Kung anong mangyayari dito kay yung kumbaga bago pa lang ang Senate President at mukhang sinasabi nga he might be the shortest staying Senate President, no? Pinaka maiksi na umupo bilang Senate President. Sobra lang ng isang linggo kung aabutin ng Lunes.
at mukhang nagkakaroon na naman ng pagbabago, no, sa matapos ang mga pangyayari diyan sa Senado. Okay, so mauna lang po yung tabi mga tugang. Daghanon po ang sa ato gusto pa ipaabot. Kaya lang kulang na po kita sa oras, alas 4 na. Ma-overtime na kita sini kung madagdag pa kita, no? Pero sa lamatunon tabi, no? Syempre special mention kay Attorney Boots Corvette, sa mga Corvette scholars, no? Nagpo-programa man sila sa isang radio network, no, or sa isang radio station, ang mga scholar ni Attorney Boots Corvette. Thank you so much po, Attorney. At hopefully siguro advanced na kita, no, mag-fiesta na rin dito sa bulan 29, 30 and 31. So meron pa naman tayong Mayo 23 para batiin natin ating mga kababayan ng Happy Fiesta. Pero sa mga barangay po, Happy Fiesta na lang po sa iyo intero. Kay sunod-sunod ini, no? Kahapon ang Barangay Fabrica, and then the other day ang Barangay San Isidro. So sa mga maabot, no? Masunod naman doon sa Lahong. Diyan sa Barangay Lahong, paborito nato 'yan na barangay. And syempre sa Hunyo naman, diyan sa Barangay San Francisco. So binabati po nato ang atong mga kabarangay, no? Happy Fiesta po sa iyo, and lalo na po didi sa mismong Bungto Sambulan sa bilog po didi sa ato sa munisipyo sa munisipyo ng Bulan, niyan na 29, 30 and 31. And syempre mag-championship na mga basketball teams diyan sa Summer Basketball League ng Berting Circle. Sana po ay panoorin ninyo mga laban, no? Kung hindi ngayon, bukas. At nasa championship stretch na sila. Naglalaban-laban dyan. And of course, batiin din natin si Bocal Ramil Robles, no? Yung may mga team din ito si Bocal Ramil at saka si Ate Cheska. Nasa championship ata level ang laban ng team ni Bocal Ramil Robles. Congratulations, no? At sana tuloy-tuloy na yan, no? At maging champion ang kanilang team, no? Lalo na dyan sa category nila. Maraming category to, partner, no? Yung sa basketball. At sigurado mamaya may laban na naman dyan sa Bulan Freedom Park. Okay, and greetings man sa mga api nato sa Bulan Berting Circle na mga nag-host sa ato Summer Basketball League. Okay, ini po si Olap Cotladera, ang iyo kaupod sa maghapon, ngunyan na Sabado, didi po sa programang Straight Talk. Sa masunod naman po na Sabado, hopefully wala brownout, hopefully may unsin wifi connection kita. So aram po niyo, sabi nga ni, the show must go on. Kahit kulang ang ato mga nano kasi ni ang ato load, no, didi sa ato wifi, ang ato speed, kulang ang speed, padagos manggihapon ang ato pagprograma. Maibod man po kita sa YouTube, no, and Straight Talk Officials. Pwede nato i-gamiton muna ang YouTube, maon i-post nato sa Facebook para maiba naman yung yung sistema, no, kasi permi na lang naimod niran sa Facebook para maimod man nira na may umangita talaga sa YouTube. Okay, and of course i-link lang natin, attach lang natin yung link ng YouTube sa ating Facebook news feed. And syempre sa ato man Facebook account, Olaf Gotladera, para po sa ato programa. Salamat.